Masakit matalo ng dahil sa kapabayaan. Kapabayaan. Siguro, accountability ko yun. Bakit nga ba hinayaan kung mag-scream tayo ng mag-scream gabi-gabi? Kapalit lang dinner na hindi ko man lang na-anticipate na, uy, mababasa tayo nito. Hanggang ngayon, nangyari na nga. Pero Ibos, kasi nasa Ibos that time eh. Dahil unang-una, bakit Ibos yung na-expect natin? Mas nauna pa silang nag-champion sa atin. Yung season 7, using yung strat natin. Yung Estes! Kasi sila. Dati kasi nung panahon na yun, nung... Para nabalitaan natin, guys, na si Coach Bon ang pumili sa amin. Totoo ba? Oo, kasi ang nangyari, gusto nyo ibenta si Kyrie. Kung ibenta nyo din si Kyrie, wag na lang. Kung maliit lang din yung makukuha natin, wag na lang. Kuha na lang din tayo ng makukuha natin sa Onyx. Sino bang mga available sa Onyx? So, ayun, nakipag-usap na kami kasi sino yung mga available. And hindi ka kasi yung nagsabi, parang sina-available nga daw kayo. So, una, binibenta. Pero dahil interested din sila kay Kyrie, sabi ko, hindi na lang, swap na lang ka ako. Huwag na. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong podcast nila Coach Bon kasama nga itong B-Wise kapatid na kung saan naimbitahan nga ng B-Wise itong si Coach Bon. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, marami ngang inireveal itong ang si Coach Bon sa kanilang ang podcast sa pagkakataon na iyon. Indo ng gaya ng meta noong MPLS 7, EVOS ID at EVOS SG ginaya ang strat ng Blacklist International. Ang masama pa nga nun kapatid, ang dalawang yan ang nauna pang nakakuha ng kampyonato kaysa dito nga sa kanilang ginaya. Kyrie, B-Wise trade noon, inirebel na ni Coach Bon kung paano nangyari. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong podcast ng B-Wise nang in-invite nga nila itong si Coach Bon na kung saan marami kasing in-reveal itong ang si Coach Bon sa nangyari noon dito nga sa Blacklist International. Dito rin ay in-reveal nga ni Coach Bon kapatid ang nangyari dito nga yan sa kupunan ng Blacklist noong kasagsagan ng Ubistrat ng Blacklist noong MPL Season 7. Dito nga kapatid ay tunay na ginaya nga ng mga Indo teams, lalong-lalo na nga itong EVOS ID ang meta nga nitong Blacklist International na kung saan noong mga panahon na iyon ay binubuo pa lang ng Blacklist ang Ubistrat. Pero since sobrang effective nga nito kapatid, tila itong ang EVOS ID ganyang strat nga ang ginamit na kung saan yan nga ang gamit-gamit nila dito nga sa MPL Indonesia. At kung titignan kapatid, sila nga ay nakakuha ng kampyonato noon dito nga sa EVOS ID na kung saan naging representative din itong ang EVOS ID noong MSC 2021. Isa rin yan sa ating ang kinakatakutan kapatid dito nga yan sa MSC noon dahil sobrang lakas nga ng EVOS ID noon na kung saan kayang-kaya nga nila paganahin itong ang Ubistrat ng Blacklist International. Bukod nga dyan kapatid, kahit nga itong kasister team nila dito nga sa Singapore na EVOS SG ay ginaya din ang strat ng Blacklist. Bali ganito kasi yung nangyari noon. Madalas ngang nakaka-scream ng Blacklist itong ang EVOS ID dahil marami raw nakapilang mga kupunan ang gusto ngang makipag-scream sa Blacklist International. Pero tanging EVOS ID lang daw yung nakakakuha ng maraming slot para nga maka-scream itong Blacklist. Kaya naman sa kanilang ang scream kapatid na pagtanto ng EVOS ID na gayahin nila itong ang strat ng Blacklist at in-apply nga nila yan dito nga sa MPL Indonesia at naging maayos naman ito kapatid. Syempre tinulungan din ng EVOS ID ang kanilang ang sister team na EVOS SG dahil ang EVOS
ID nga ay madalas ding nakikipag-scrim dito nga sa EVOS SG at dito ay ginaya rin ng EVOS SG ang ipinapakita nga ng EVOS ID. Kaya naman unang nakakuha ng kampyonato ang EVOS ID, nasundan nga yan ng EVOS SG doon sa Singapore at pangatlo lamang ito ang Blacklist International sa nakakuha ng kampyonato. Yung tipong sa mga oras na iyon kapatid, may mga nagsasabi pa nga na ang Blacklist International pa raw ang nanggaya ng strat dito nga sa EVOS ID dahil di umano EVOS ID nga yung unang nakakuha ng kampyonato, kaya ginagaya-gaya lang ng Blacklist di umano ang strat nitong ang EVOS ID. Pero kabaliktaran pala yung nangyari kapatid, ang Blacklist pala ang ginaya ng EVOS ID at itong koponan ng EVOS SG. Nakakamiss din yung mga panahon noong MSC 2021 nga kapatid nang ang ating ang pambato ay itong ang Blacklist pati na rin itong koponan ng execration na kung saan kapatid tulad nga ng sinasabi ko sa mga panahon na iyon, nakakatakot nga itong EVOS ID. Sa katunayan pa nga niyan kapatid, kaya sana makapagkampiyon ng EVOS ID kung wala ngang koponan ng Blacklist International. Ikwinento rin itong ang ni Coach Bon noon na di umano nang malaglag nga itong execration dito sa lower bracket, tinulungan nila itong execration para nga makaahon dito nga sa lower bracket dahil syempre ang gusto nga nitong Blacklist International sa dulo ang magtatapat nga ay Blacklist versus execration, kaya todo pakikipag-scrim nga itong Blacklist dito nga sa exe para nga matulungan nila ang mga ito na umahon. Pero ang nangyari kapatid, na sobrang laking tulong nga ng Blacklist International kahit nga sila ay nilason ng execration dito nga sa MSC 2021 na kung saan hindi nga umubra itong Blacklist sa Grand Finals at execration nga ang nakakuha ng kampyonato. Ang malala pa nga nun kapatid, dito nga nagsimula ang sigaw-sigawan itong ang Nikelra, itong ang si Oheb na kung saan yung bagay na yan ay hindi rin talaga matanggap nitong ang ni Oheb. Yung tipong sila na nga yung tinulungan, sila pa ang na-trash talk nitong ang Nikelra, kaya tilay naging masakit nga yan sa parte nitong ang ni Oheb kapatid dahil tumulong na sila, na trash talk pa sila sa dulo. Kaya doon din nagsimula kapatid itong alita noon nitong ang Nikelra at Oheb. Kaya pagsapit nga noong MPL S8 kapatid, dito na nga naging madugo talaga yung trash talkan ni Nikelra at eto ngang ni Oheb sa mga oras na iyon. Pero sobrang nakakamiss din talaga yung mga panahon na iyon kapatid dahil sobrang init nga ng ML community noong MPL S7 hanggang MPL Season 10. Pero simula nga ng mga MPL S11 hanggang ngayong season nga kapatid, tilay naubusan na nga ng mga trash talkan o hindi na nga nabuhay muli itong ML community na kung saan kung hindi pa nga sasawsaw itong sila Boss Dogs at Idol Sapno sa mga nakalipas na season ay hindi rin talaga magiging mainit ang mga bakbakan dito nga sa MPL. Bukod nga dyan kapatid, isa rin sa inireveal nitong ang ni Coach Bon ang nangyaring trade dito nga kay Kyrie at pati na rin dito nga sa B-Wise noong MPL Season 6 nga kapatid, nang mapunta nga itong B-Wise dito nga sa Blacklist International at itong ang si Kyrie sa koponan ng Onyx PH. Ang nangyari pala noon kapatid, itong ang B-Wise ay balak na talagang ibenta nitong ang Onyx PH, samantalang itong ang si Kyrie ay ganun din naman para sa koponan ng Blacklist International. Dito nga ay nakita nitong ni Coach Bon kapatid na gusto nga nitong ni Kyrie na pumunta nga dito sa Onyx PH. Kumbaga hindi na nga mapigilan ng Blacklist International itong ang si Kyrie sa koponan ng Onyx PH dahil di
di umano kapatid ay may player di umano ng Onyx PH ang kumausap nga dito kay Kyrie. Kumbaga sinusulot nga itong si Kyrie dito nga sa blacklist, kaya naman hindi napigilan nga itong si Kyrie sa pagkakataon na iyon. Kaya napagkasunduan na lang ng Onyx PH at Blacklist International na trade na lang ang mangyayari instead sa bentahan nga na dapat mangyari kapatid. Kumbaga Kyrie kapalit nga itong V-Wise. Kaya pagsapit nga ng MPL at 7 kapatid, kakaibang Blacklist International na nga ang ating nakita na kung saan sobrang naging effective nga nitong V-Wise sa koponan ng Blacklist International. At kung atin ding matatandaan, kamuntikan na rin kunin nga ng NXP ito ngang si Oh My Venus sa pagkakataon na iyon. Pero syempre, hindi nga pumayag itong B-Wise, lalo na't kung sila nga ay kukunin kapatid, dapat package nga ang mga ito. At ang kapalit nga kapatid, walang iba kundi ito ngang si H2. Pero syempre, hindi rin naman pakakawalan ito ngang ni Doggy itong si H2 ng ganun-ganun lang. Dahil sa mga panahon na iyon, sobrang prime nga nito ngang ni H2 dito nga yan sa MPL. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.